Naging usap-usapan sa social media nitong nagdaang Mother's Day kung saan nagparinig di umano si Catherine Bernardo kay Carla Estrada, ina ng ex niyang si Daniel Padilla. Kumalat kasi sa Twitter ang post ni Catherine bilang pagbati at parinig na rin kay Carla nitong Mother's Day. Mababasa kasi sa isang art card ang nakasulat dito na, "Unahan ko na, Happy Mother's Day po sa mga dati kong tita. Sayang po cheater anak nyo eh, hahaha." Yan ang laman ng nasabing fake art card na nanggaling sa may username na Catherine Bernardo. Yan daw ang sagot ni Kat sa mother ni Daniel Padilla matapos daw itong magdrama sa isang interview. Halata namang fake na fake ang nasabing post pero marami pa ring netizens ang naniwala rito. Ito naman ang naging reaksyon ni Christy Permin hinggil sa issue na ito. Pero si Catherine Bernardo po ay nako, naging biktima na naman ng fake news. Dahil meron daw siyang sinabi na, sige, unahan ko na nga ang pagbate sa mga tita daw niya. At ang sabi, niloko po kasi ko ng anak niyo eh. Hehehe. Romel, sasabihin ba naman ni Catherine yun? Nang wala sa personalidad niya yung ganong dialogue. Huwag naman oo. Hindi niya gagawin yun. Mag-ingat po tayo sa pamimili ng mga accounts na ating susubaybayan at tatanggapin sa ating kalooban. Ayan, nagbilang na nga po si Romel. Ako, 45 po ang aking posters. Hindi po akin lahat yon. Wala po akong anumang social media account, pero merong naglulutangan. Romel, ilan yung nabilang mo kay Catherine Bernardo? Naku, ang dami, 100 plus. Hindi pa ako tapos nun kasi area tayo, binili ang bilang ko. Meron mga legit, meron mga hindi. Halo-halo na tayo. Kaya mamili po kayo. Makikita nyo naman kung si Catherine talaga yung sasalita kasi yung iba, jologs na jologs. Pag nagpa-post, di ba? Kaya, alam naman natin ang lengguwahe kung paano mag-post at magsalita si Catherine Bernardo. Kapag ka po parang bara-barabay, ika nga natin, hindi po siya yon. At saka Romel, paano ba kasi malalaman kung legit o hindi ang isang account? Naku na, eto na nga. Actually, dapat ang pagkakakilala lang ng legit, merong blue check. Ang nangyayari nga, ngayon, naku, ini-scan na ngayon at ilalalagay, gumagawa ng fake account, ilalagay ng blue check. Kaya wala nang wala nang pagkakakilala ng yan. Malalaman na lang. Di ba binasa ko na yung text ni Randy Balaguer na siya ay nagbabayad ng 500 pesos per month para doon sa legit na blue check. Paano ngayon yan? Basta kung paano na lang po natin kilala ang isang tao, kung ano po ang itinanim niyang kredibilidad sa ating isip, yun na lang po siguro ang dapat nating pagbigyan at unawain. Pero yun pong mga salita na hindi nararapat at hindi kayang sabihin ng personality, walang kapasidad, ay magdalawang isip na po tayo, hindi po sila yon. Yun lang, di ba? Sabi nga ni Juris Dr. Channel, nako, napaka-busy ni Catherine Bernardo para pagtuunan pa ng pansin ang mga bagay na yan. Sa mga hopya dyan, ayan, isang malaking fake news po. Ayan, oo nga naman. At sabi naman ni Boycie Caragay, bakit naman babatiin ng Happy Mother's Day si Carla? Siyempre, iisipin ng mga tao, pinaplastic lang niya ang dating biyanan niyang hilaw. So, hindi niya yan gagawin. Hindi naman Tupperware si Catherine, no? Sabi niya. At eto, malinaw itong sinabi ni John. Walang makapaniniwala na si Catherine ang nag-post ng greetings kay Carla Estrada. Unang-una, hindi niya yang gagawin. Pangalawa, hindi siya ganyan mag-post ng anumang mensahe. Huwag po tayong basta-basta maniniwala. Ang dami-dami na pong peke ngayon. Ang fake news talaga, pipiliin na lang po natin kung sino ang ating pagkakatiwalaan. Totoo yan. No? Correct. Nakakalungkot naman. Naguguluhan ang publiko. Naguguluhan na kung sino ba at ano ang kanilang paniniwalaan. At yung mga iginagawa talaga ng mga posers na ganyan, yung mga taong pinag-uusapan talaga sa kasalukuyang panahon. Tulad ni Catherine, ni Daniel Padilla, ni Alden Richards, at iba pa ng mga sikat na artista. Sila talaga yung ginagawang puhunan ng mga peddlers. Totoo yan. Okay, isa pa, sabi pa uli ni John, si Catherine nananahimik. Huwag na sana nilang guluhin pa. At hindi niya ipopost yon dahil hindi pa sila nakakapag-usap sigurado ng dati niyang biyanang hilaw. At sabi naman ni Larry May Abrigo, naku nanay, napagmatigasan nga po ng aming mga
na ikasal ay may mga anak sina Alden at Maine. What more pa po kaya ang paggawa ng fake accounts? Sa isang click, kayang-kaya nilang baguhin o sirain ang isang personalidad. Naku na, if I know, nag-join forces ang natitirang tatlong panay ni DJ. Ha ha ha. Sabi niya, tama itong kay Mayang Kung yun yung paninindigan at pagkakalat ng issue na may anak na si Alden at si May Mendoza at may mga pangalan pa, yung tatlong anak na nakatago daw sa isang isla. Paano pa yung ganito? Napakasimple na lang ito para sa iba. Di ba? Yes. Ayan. Sabi ni Dan Clavesillas, Nay, dapat po mag-ingat sa paniniwalaan at ang dami pong fake accounts na may mga ikinokot na sinabi kunwari ng mga artista. Madalas po, biktima dyan si Catherine at Alden, pero alam po natin na wala sa hilatsya nila na magsasabi ng mga ganong pananalita. Tama ka Dan Clavesillas. Kumbaga, kilala naman natin ang kanilang personalidad, yung kanilang kapasidad, alam din natin. Doon na lang po talaga ito ang pagbabasihan, di ba? Nay, baka po nagbayad si Carla para may magpanggap na Catherine para eme-eme batiin siya. Anak, Paulo Ubalde ng Vera Catanduanes, hindi naman siguro darating si Carla Estrada sa ganung punto. Hindi. Talagang meron lang talagang mga fake news peddlers. At eto pa, sabi ni Marichu, Formation Espiritu, knowing Catherine Nay, never siyang magsasalita ng ganun. Siya na marespeto at may paggalang sa kapwa. Never niyang gagawin yon. At hindi siya mag-aaksaya ng panahon para sa ganun. Oo nga naman, pag marami kang trabaho at abala ka sa mga prioridad mo sa buhay, hindi mo papasukin yung ganyan. Di ba? Correct. At sa panahon kasi ngayon, di ba? Ang panahon kasi ngayon, pag iniidolo mo, alam mo ang nangyayari sa kanya. Kaya pag ikaw, hindi mo idolo yung napapabalitang artista, agad kang maniniwala kasi hindi ka updated sa kanya. In short, pag hindi mo kilala ang personalidad, kung ano-ano talaga ang ipopost, di ba? Maliligaw ka yun. Kung gaano kakilala, kung ano ang kapasidad na alam nila, yan po ang talaga magiging basehan. Barometro po natin yan. Hindi si Catherine, hindi si Daniel, hindi si Alden ang nagpapakalat ng mga fake news. Yon.